Ang pangalan ko po ay Ginang Maria Saba. Ang trabaho ko ay, ako ay isang pharmaceutical. I mean, pharmacist in English. Ang mga ginagawa ko sa mga bakanti kong oras ay nagpunta ako sa gym, nag-i-ehersyo para malusog, para hindi masakitin. Ang kaya kong gawin na maipagmamalaki ko ay yung aking pagtsatsaga, may pasensya ako, at maalalahanin, at very caring. In Tagalog, maasikaso ako sa mga membro ng pamilya. Ano ang mga pangarap mo sa buhay? Ang mga pangarap ko sa buhay ay simple lang. Na yung mga anak ko, lalaki sila na mabuting tao, masipag, mag-aral, para makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap, at matakutin sa Diyos, matakot magawa ng masama sa kanyang kapwa. Yun. Ang tungkol sa istorya ni Florante at Laura, ang alam ko dyan ay may relasyon silang dalawa, nagkiibigan sila, ngunit may isang tao dyan, isang tauhan dyan na inagaw si Laura from galing kay Florante, at si Florante ay pinakulong. So, yung kaharian, mayroong kaharian na medyo na ano yun sa iba, may hawak ibang tao. Wala na si Florante. Hanggang nagkahiwalay sila ni Laura, at nakakita siya ng ibang babae. Yung mga love story niya, ganun, istorya ng pag-ibig. Yan ang sa Florante at Laura. Ang nagsulat ng Florante at Laura ay parang si Francisco Balagtas. Gaano kalawak ang alam mo sa kwentong Florante at Laura? Noon, alam ko ang Florante at Laura kasi isang libro yan, pero sa ngayon nakalimutan ko na yan. But ang hindi ko makalimutan yung Florante at Laura, tungkol din ito pa rin sa pag-ibig. Tungkol sa pag-ibig na nakalimutan ko, hindi yata sila nagkatuluyan, pero yung bonding nila, yung love nila talagang totoo. Ganun lang. Kasi ang istorya ng Florante at Laura ay talagang isang libro yan. Ang daming karakter, maraming tauhan na involved dyan. Hindi lang si Florante, hindi lang si Laura. Pero the story talaga is about Florante at Laura. Yung buhay nila. Para sa akin, talagang mahalaga ang asignaturang Filipino. Dahil importante naman talaga na malalaman natin lahat kung ano yung kultura natin noon. Alangan naman na ibang tao, ibang nasyon ang pag-uusapan natin. So, kailangan talaga itong asignaturang Filipino na malalaman din ng lahat ng tao, lahat ng Filipino. Paano mo mapalawak ang wikang Filipino? Para sa akin, kailangan lang gamitin ang salita araw-araw, magbasa ng librong Filipino, at iwasan mo nang magsalita ng banyagang salita, gumawa ng istorya sa Pilipinong salita. Sa ganyan, mapalawak mo ang
iyong pinag-aralan sa Pilipino. Father, gentleman.